Magandang araw mga bata. Narito na tayo sa Aralin 5 sa Filipino 4. Ito ay tungkol sa iba pang uri ng panghalip. Ito ay ang panghalip pamatlig at pananong. Panghalip na pamatlig. Ito ay ang mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo o panghihimaton sa isang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ito ay may tatlong uri. Panauhan ng panghalip pamatlig. Unang panauhan. Ang pangalang itinuturo o inihihimaton ay malapit sa nagsasalita. Kabilang sa unang panauhan ang mga salitang ito, ere, nito, nere, ganito, ganere, dito, dini, heto. Ikalawang panauhan. Ito naman ay ang pangalang itinuturo o inihihimaton ay malapit sa kinakausap. Kabilang sa ikalawang panauhan ang mga salitang iyan, niyan, ganyan, diyan, at hayan. Ang ikatlong panauhan ay ang pangalang itinuturo o inihihimaton ay malayo sa nagsasalita at kinakausap. Kabilang sa ikatlong panauhan ang mga salitang iyon, hayon, doon, ganoon, gayon. Ang panghalip naman na pananong. Ito ay ang mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong o pag-uusisa. Ang inaasahang sagot sa isang panghalip pananong ay isang pangalan o panghalip. Kapag hindi pangalan o panghalip ang inaasahang sagot, ang salitang ginamit sa pagtatanong ay hindi panghalip pananong. Halimbawa, narito ang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa pabulang binasa natin? Ang sagot doon ay si Pudpud. Isa pang panghalip ay panghalip panaklaw. Mga panghalip na sumasaklaw sa o sumasakop sa hindi matiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Halimbawa nito ay alinman, lahat, madla, pawang, sinuman. Narito ang inyong gawain, panuto. Ang bawat pangungusap ay may isang panghalip pananong at isang panghalip pamatlig. Piliin at isulat sa tamang hanay ang mga panghalip na ito. Okay, isusulat nyo po ang halimbawa dito sa pananong. So, ilalagay nyo po ang kung ano yung ginamit na panghalip pananong. At dito naman sa pamatlig, panghalip na pamatlig. Okay, ito ay bumubuo ng 5 hanggang 5 bilang. So, maaari nyong isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Yun lamang po. Maraming salamat.